handa na ginagawa nila. Sige. Makakausap po natin ang Governor ng Isabela, si Governor Rodito Albano III. Gov, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Yes, Bob. Robert, Doris, magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa lahat ng nagkapakinig mo ngayong araw na ito. Opo. Gov, so ang tanong ng lahat, kumusta kayo dyan ngayon? May dapat ba kaming ipag-alala? Dahil mga nakikita namin, nababasa namin, ay talagang, Diyos ko, tinamaan na ang inyong lugar ng tagtuyot. Walang kaulan-ulan Walang kaulan-ulan. Tuyong-tuyo, Gov. Nung ano pa kami tinamaan, nung last kaya na ako ng space rate of emergency, calamity doon sa amin. At madali naman tinugunan ng ating gobyerno kasi dahil nga sa tagtuyot, nasira yung mga mais. So, hindi tumubo ng mabuti. Mayroong manaka-naka, yung mga nabutan ng ulan, pero karamihan na damage. Pero at least ngayon, ang susunod na planting season kasi ngayong Mayo. So, nagdadasal kami na may awa ang ating Panginoon na magkaroon naman ng ulan para makapagtanim ang ating mga kababayan. Pero nakapag kami kasi nabigyan kami ng suporta ni PBBM to Secretary Gatchalian at saka Secretary Kiko Laurel. Nakapag-release kami ng mga pera at konting yung bidi at saka fertilizer para paghandaan ng ating mga magsasaka pagdating nitong pag-umulan na sa Bayo. Gov, so far, gaano na po kalaki yung halaga, if may rough estimate na tayo, ng pinsala nitong drought po na ito na nakaka-apekto dyan sa inyo sa Isabela? Malaking pinsala ng drought na nangyari na. Nangyari na yung drought ngayon, titingnan natin kung kasi itong cropping na ito, didepende kung ano yung ulan na may dudulot ng Mayo. Di ba yung tinatawag natin first rain of May? Sana ngayong Mayong ito bumalik. Sana, ako pinagdadasal ko na sana magkamali na naman yung pag-asa. Yun nga. Nagigets po namin yun. Ibig pong sabihin, sana lumihis yung drought at sana magkaroon ng mga pag-ulan. Kahit kaunti lang ba? Oo. Parang kanta. Kahit kaunting pag-ulan. Mali pala, mali, Gov. Sabi ko, pero Doc, Gov pala. Gov, ang tanong lang, di ba, pagka ganyan na merong tagtuyot, napakasama ng matindi yung tag-init at hindi lang ang mga agrikultura ang apektado. Pati na rin sabi ko nga kay Robert, Gov, yung mga baboy, yung mga kambing natin, mga kalabaw natin, medyo negative din yung epekto sa kanila. Yung mga isda natin, hindi po ba, Doc? Ay, Doc na naman ako. Hindi po ba, Gov? Yes, Doris, tama ka dyan. At yung mga, natin, nagtataka nga kami, biglang lumalabas yung mga isda na hindi naman dapat lumabas ngayong season na ito. Ngayong Marso, medyo lumalabas yung mga, yung mga isdang lumalabas dapat ng Oktubre, Nobyembre, biglang lumalabas ngayon. So, apektado na yan ng, totoo, may climate change, pero noon pa naman may climate change. Kaya lang, hindi natin maiwasan na dumadami talaga tao, dumadami yung nauubos yung fossil fuel. Ang pinakamaganda nito, mamitigate natin ay yung pagtatanim. Pagdating ng araw, magtatanim ka ng mga puno. Kaya problema mo naman, pag sobrang tuyo, magtanim ka dahil yung lupa masyado na matigas, masyado na nawalan ng nagkakaroon naman ng erosion at landslide. So, pinakamaganda niya ngayong summer na ito, sana minumungkahi ko sa ating gobyerno, itong tinatawag na mga flood control, na huwag na natin tawagin na flood control, sana mag-dredging tayo at ibalik natin yung mga water table doon sa atin mga kasi karamihan na ng mga creeks at saka yung mga sapa kung tawagin, kailangan na natin buksan yan Yung mga iba kasi natabunan na ng, kasi tinatamnan ng ating mga farmers At ako ngayon, binubuksan ko mula nung naupo akong gobernador, binubuksan ko lahat yung mga lumang sapa para mabalik yung water table ng ating yung ating lalawigan namin.
Opo. Pero sa kinakaharap natin ngayon, Gov, may nakikita ka bang panahon na medyo, sige, pagka nasa rurok na yung ating tagtuyot, ay bababa naman yung ating pag-aalala na dahil papasok naman yung tag-ulan. So doon pa lang ba tayo makakakuha ng relief o paano gagawin natin in the meantime na ito na nga tirik na tirik yung drought Ang pinakamaganda nito, pag nararamdaman na natin yung tagtuyot, ngayon natin dapat iayusin yung ating mga ilog, yung ating mga water, hanapin natin yung mga dating dinadaluyan ng tubig para pagdating ng tag-ulan, preparado rin tayo, hindi magbabaha. Oo. Ang problema kasi, hindi natin pinaghahandaan mabuti. Ngayon ang time na maganda sana mag-dredging, maganda mag-ayos ng mga kanal, maglinis, para at least pagdating na naman ng tag-ulan, tapos mag-ipon-ipon ng tubig, hanapin natin kung saan natin pwedeng ipunin yung mga tubig. Paghandaan talaga natin. Mahirap yung ningas kugon yung pagdating na lang nung panahon na ayan na yung mga ulan na naman, wala na naman paghahanda. Doon tayo na babaha na naman. Kung ngayon pa lang tayo naglilinis, ngayong alam na natin tagtuyot, handang-handa na tayo, hindi na nangyayari yan kasi yung pera natin napupunta lang sa throwing good money after bad. Kasi walang paghahanda Yun ang kulang At saka sana yung matigil din yung korupsyon na nangyayari na sa ating at least ngayon napapara na ng konti. Si Vince Dizon masyadong masipag. Nag-iikot na, naghahanap na talaga ng ano ba nangyayari dito, bakit tagal, at least yung mga man of action ni Presidente, katulad nila, Secretary sa kanila, sila Secretary Chu Laurel, saka si Secretary West, at least mabibilis gumalaw yan. Ako, hindi ako sumisip-sip sa kanila. Pero sa nakikita ko ngayon, mabilis ang galaw ngayon ng mga batang ito. Maganda na yung mga bata na nandiyan dyan sa gobyerno natin. Gob, so far, kung ganito po yung sitwasyon, ano yung mga alternatibong ikinabubuhay ng mga magsasaka po natin dyan sa Isabela, Gob? Yun ang hindi ko masasagot sa iyo. Pero kami naman sa Isabela, Doris Robert, kami nagbibigay kami ng libre bigas sa mga sektor na talaga nangangailangan. Tulad doon, noong mga 2 years ago pa, nagbibigay na kami ng mga tig 5 to 10 kilos a month na pagka may bumper harvest kami sa probinsya. Opo. Binibili ng probinsya kasi yan yung mga palay. Binibili namin ng mataas yung halaga ng palay sa amin. Tapos ginigiling namin, tapos binibigay namin na libre dun sa ating mga sektor ba na kinakailangan, mga PWD, farmers na nangangailangan, yung mga tanod, yung mga BNS, BHS, halos lahat ng sektor doon, binibigyan na namin ng tig 10 kilos ng mga bigas every month. Inuubos ko yung pera ng probinsya, yung Economic Development Fund ko, itinutugod ko doon sa pagbili ng mga produkto ng aking mga farmers. Tapos ikinakalat ko sa aking mga mamamayan doon sa Isabela. So at least may nakahanda kaming konting ayuda, sasabihin ko na lang. Okay? Kasi ganoon yung practice namin sa Isabela yung pera kasi ng Isabela, alam mo sa akin, yung provincial government ng Isabela, hindi bangko yan na para kumita. Ang kailangan gawin mo dyan, kailangan may innovation ka dyan, mag-isip-isip ka. Katulad namin, palay producing province kami doon. So, ginagawa ko, binibili ko lahat yung mga produkto ng ating mga farmers doon. At least yung presyo, na-stabilize namin yung presyo, kumikita sila. Tapos, bibigilingin namin, basta kung may extra pera kami na bibigay yung ating presidente, yun, kaagad-agad, bibili mo yung mga produkto nila, hindi yung bibigyan mo lang sila ng dole out. Bili ko yung produkto ng mga farmers, mga kooperatiba, tapos balik sa tao. Kasi hindi naman yung produce nila, yung inyo po binibili Correct. para sa tamang halaga, sa tamang presyo, hindi sila tinatawaran todo ng mga binabarat. trader, di ba? Partner, binabarat. ayun. Kaya
Kaya kami, yung practice namin, yan ang ginagamit namin. At saka, ito, no, hindi nasasabing, hindi na programa ng gobyerno ngayon na ginawa ni PBBM. Nagbigay siya ng tigli 5 milyon kada munisipyo, tapos sa mga probinsya, katulad ko, nagbigay siya ng 300 milyon, para at least ibili ng bigas. Okay, wala na tayong pinag-uusapan dito na 20 pesos na bigas. Opo. Yung ayuda na binigay ni Presidente, libreng bigas. Doon sa mga sektor na talaga nangangailangan. Hindi lang ito na e-epal, no? Pero yun na yung nakapag-release na ang ating gobyerno, kada munisipyo 5 million to 10 million, each municipality, kinuha nila sa Local Government Support Fund. At yung mga probinsya, nabigyan nila ng malalaki, depends upon the population. So yun, ang minumungkahi nila, ibili ng bigas o ibili ng palay doon sa mga rice producers, tapos ibigay doon sa mga sektor na nangangailangan talaga ng ayuda. Pero hanggang kailan, Gov? Yung program, Doris, 6 months na pa 5 kilos a month, mga sektor na, yung kunyari, yung hindi nabibigyan ng pensyon, depende na sa local governments kung ano yung ipaprioritize nila. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung 20 pesos na bigas. Ito libre. Ayun. Doon. Okay. So, masaya din kami sa probinsya dahil yung mga hindi nagpo-produce ng bigas dito sa mga lalawigan ng Pilipinas o sa mga cities, sa mga syudad, katulad dito sa Metro Manila, bumibili sa amin. Nag-order sa amin ng mga bigas. At sabi ko sa mga mayor, pwede ba, na lang natin ito ng palay para mataas yung presyo ng palay. Total, hindi nyo naman pera, kahit malugi kayo dyan, di ba? Opo. At least nakatulong yung ROI nyo, yung return of investment, napunta sa mga farmers, doon sa mga rice-producing provinces. Katulad ng Nueva Ecija, Isabela, Iloilo, Mindoro. So nakakatulong na mabuti. Yun ang nakaka-mitigate yan sa sa ating paghihirap ng farmers natin. Ay, mabuti naman, Gov. Kaya aantabay kami ni Robert, Gov, kung ano pa ang, sana may update, magandang update. Next time magkausap Sana umulan tayo. na. Oo nga eh. Yun na lang, sana umulan na. Hindi kaya, Gov, ubra kaya ako mag-rain dance ako? Ay, sorry. Punta tayo, Isabela, Ay, mag-rain Isabela. dance ka doon. Gov, Gov, thank you ha. thank you po Thank you, Doris. Thank you, Robert. Maraming salamat sa inyo lahat. And God bless you. God bless po. you. Si Governor Rodito Albano III ng Isabela, yun ang problema, partner, di ba? Oo. Ano yun, ang eh? problema mo pagka nag-rain dance ako? Hindi ang problema Ah, okay, kako.